Dahil lang sa nalaman nila na sa cheap resto lang ang reception ng kasal namin, itong mga bisita, hindi ko akalain na ang araw na pinili naming maging simple, tahimik at totoo ay siya. Ring araw na makikita namin kung sino talaga ang mga taong akala namin ay kaibigan. Civil wedding lang ang kasal namin ng asawa ko. Walang engrandeng simbahan, walang daang bisita, walang magarbong handaan. Sadyang pinili naming maging intimate, 8 lang ang inimbita. Mga taong akala namin ay siguradong nandyan dahil iisa lang ang circle of friends namin at sila ang matagal na naming kasama sa hirap at saya. Pareho kaming galing sa probinsya at dahil weekday ang kasal, wala ni isa sa pamilya namin ang nakapunta. Masakit yun, oo, pero tinanggap namin. Iniisip namin, okay lang, basta andyan ang mga kaibigan namin. Sila ang magiging saksi. 2 buwan bago ang kasal, maaga naming sinabi ang petsa. May isang couple agad ang nagsabi na medyo alanganin. Sila kasi pahirapan daw mag-leave sa work. Naiintindihan namin, tahimik lang kaming umasa sa iba. Pero habang papalapit ang araw, unti-unting nababawasan ang sigurado. 1, 2, hanggang 4 na couples na ang umatras. May bigla ang family celebration daw. May hindi raw makakaalis. Walang away, walang pilitan. Tahimik naming tinanggap lahat ng dahilan. Nagpareserba pa rin kami sa isang restaurant, hindi mamahalin, hindi sosyal. Isang simpleng kainan lang na pasok sa kaya namin. Wala namang masama ron. Ang mahalaga, sama-sama. O yun ang akala namin, dumating ang araw ng kasal. Buti na lang may witnesses kami. Ibang tao sila, hindi galing sa barkada namin. Nandyan sila sa seremonya, pero hindi na sila makakasama sa reception dahil kailangan pa nilang pumasok sa trabaho. At doon na namin tuluyang naramdaman ang bigat. Pagkatapos ng kasal, dumiretso kami sa restaurant. Nandoon ang long table. Nandoon ang mga in-order naming pagkain. Nandoon ang wedding cake namin. Buo, maganda, pero walang hahawa kundi kami. Walang tawanan ng kaibigan, walang kwentuhan, walang congrats na galing sa mga taong inaasahan namin. Nagpicture na lang kami ng cake, hindi para sa alaala ng handaan, kundi para may maipakitang nangyari ang reception namin. Pagkatapos, pina-take out na lang namin lahat ng pagkain. Ilang araw naming ulam yon. Tahimik kaming kumakain, tahimik din kaming nasasaktan. Akala namin doon na matatapos, pero mas masakit pala ang kasunod. Ilang araw pagkatapos ng kasal, may isang kaibigan kaming nagsabi ng totoo. Hindi namin siya inimbitahan sa kasal, pero siya pa ang naglakas loob na magsabi. Napag-usapan daw pala ng 4 na couples na inimbitahan namin na huwag nang pumunta. Nagplano raw silang mag-outing sa mismong araw ng kasal namin. Ang dahilan? Akala raw nila sa sosyaling buffet ang reception. Doon daw sa unang napag-usapan. Pero nung nalaman nilang sa simpleng restaurant na lang sa cheap resto raw, naisip nila na pwede naman daw. Nilang puntahan yon kahit kailan. Kaya hindi na raw kailangan pang mag-attend. Mas pinili nilang gumawa ng sarili nilang lakad. Hindi dahil hindi sila pwede. Hindi dahil may emergency, kundi dahil hindi raw special enough ang lugar. Doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng kaibigan ay kaibigan sa mahalagang araw. Minsan, kasama ka lang nila kapag maganda ang venue, kapag social ang pagkain, kapag Instagram-worthy ang kwento. Masakit isipin na ang araw na pinili naming ialay, sa isa't isa ang araw na dapat puno ng suporta ay naging salamin ng tunay na pagkatao ng iba. Oh, simple lang ang reception namin. Oh, hindi mahal ang kinainan. Pero ang kasal ay hindi nasusukat sa presyo ng pagkain, kundi sa presensya ng mga taong piniling sumuporta. At sa araw na iyon, kahit konti lang kami, malinaw na malinaw kung sino ang tunay. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking handaan para makita ang totoo. Minsan, sapat na ang isang cheap resto para malaman kung sino ang dapat manatili sa buhay mo at kung sino ang dapat mong bitawan